Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po natin pag-uusapan itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So may nag-comment po doon sa ating latest post. Ito po yung comment ni Ma'am Cristel Joyce Cruz. Yung kanyang comment po ay, move on ka na pugi, postpone na yan. Ayan. Doon po sa part na move on ka na pugi, ayan, sumasang-ayon po ako diyan kasi may ebidensya naman. Oh, pero hindi pa ako sumasang-ayon doon sa postpone na 'yan, yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sapagkat as of now ay wala pa pong batas na nagpo-postpone dito sa December 2025 election. Wala pa po Ma'am Cristel Joyce Cruz. Pero salamat pa rin po sa iyong pag-comment. At may nag-comment din. Ito, comment po ni Edgardo Toledo 8908. Ito po yung kanyang comment mga idol at mga kabayan. Mag-ingat po kay Amy Marcos. Patibong po yan. Baka ma-impeach si BBM. Ayan, patibong daw. Kaya ito nasabi ni Sir Edgardo kasi nung nakarang araw po ay hinimok ni Senator Amy Marcos yung kanyang kapatid na si BBM na pirmahan na yung nasabing panukalang batas. Oh. Sa tingin po ni Sir Edgardo, itong nag-comment, ay patibong ni Manang Amy Marcos yung paghihimok kay PBBM na pirmahan na agad yung nasabing panukalang batas. Oh. Kasi ang kanyang sabi ay baka ma-impeach si BBM. Nako, pwede palang ma-impeach mga idol pagka pinirmahan ng ating Pangulo. O bakit po natin nasabi yun mga idol at mga kabayan? Kasi kung maalala nyo, noong 2022, pinirmahan ng ating Pangulo o ni PBBM yung postponement, yung panukalang batas na magpapaliban doon sa eleksyon noong 2022. O, pinirmahan na nga niya, kaya nagkamali po siya at naideklara ng Supreme Court na unconstitutional. So doon tayo mag-focus na doon sa part na pwede palang ma-impeach yung Pangulo kapag inulit niya yung kanyang pagkakamali. Kasi nasa Constitution po na bawal ipagpaliban yun pong halalan o eleksyon, mga idol at mga bayan. So, ito yung katunayan, mga idol at mga bayan, na pwede pong ma-impeach yung atin pong Pangulo kapag nagkamali ulit siya. Yung kanyang pinirmahang batas ay maideklara naman na unconstitutional. Ito po yung post ng Pilipinas Today noong June 11 pa ito. O ito po yung paliwanag niya. Ipinaliwanag sa explainer video ng UP Media ang Public Relations Office na ang pag-impeach sa mga impeachable officers kabilang ang Pangulo, Vice Presidente, miyembro ng Korte Suprema, miyembro ng Constitutional Commissions at Ombudsman ay isang legal na paraan para sa taong bayan na panagutin ang impeachable officers sa mga sala na umano'y nagawa nila. Ayon naman sa konstitusyon, maaaring ma-impeach ang mga impeachable officers sa mga kadahilanang, ito po yung mga kadahilanang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal or of public trust. Pero
para mas lalong maintindihan ninyo mga idol at mga kabayan, ito po yung nakasulat po mga idol at mga kabayan dito po sa Section 2 sa 1987 Constitution. Ang Pangulo, pangalawang Pangulo, ang mga mahistrado ng kataas-taasang hukom, ang mga kagawad ng Komisyong Konstitusyonal at ang Ombudsman ay maaaring alisin sa katungkulan sa pamamagitan ng impeachment at paghahatol doon sa tandisang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil, pagpapasuhol, at korupsyon, iba pang mabibigat na krimen o pagkakanulo sa pagtitiwala ng bayan. Maliwanag po mga idol at mga kabayan ha. Yung kinukuha pa nating sagot dito ay ito pong Pangulo po ay kabilang doon sa pwede pong ma-impeach. Bakit? Sapagkat ito po yung mga pwede o yung mga dahilan. Maaring alisin sa katungkulan sa pamamagitan ng impeachment at pagkakahatol doon sa tandisang paglabag sa konstitusyon. So, ibig sabihin lamang po mga idol at mga bayan, kapag yung Pangulo, Vice Presidente ay naglabag o nilabag yung nasa konstitusyon, ay pwede po siyang ma-impeach. Napakaliwanag po mga idol at mga bayan. Kaya kung maalala nyo, noong 2022, pinirmahan ng ating Pangulo yung pagpapaliban nga po doon sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At idiniklara ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa konstitusyon. So ngayon, kapag inulit ito ng ating pong Pangulo, pinirmahan niya ulit itong term setting ko, pero yung katotohanan ay pinagpapaliban talaga itong December 2025 election ay delikado po. Kaya ito si Manang Amy Marcos, hinihimok yung kanyang kapatid na pirmahan na niya. Baka gustong ma-impeach ni Senator Amy Marcos yung kanyang kapatid na si BBBM. Kasi kapag pinirmahan ay maidideklara ulit na unconstitutional, labag sa batas. Ngayon magiging delikado po. Pwedeng ma-impeach yung ating pong Pangulo, baka mauna pa siya. Baka mauna pa ma-impeach yung ating pong Pangulo doon sa pangalawang Pangulo. Kaya yung comment po ni Sir sino ba yung nag-comment kanina? Si Sir Edgar. Ito po yung comment ni Sir Edgar. Mag-ingat po kayo kay Amy Marcos. Patibong po yan. Baka ma-impeach si BBBM. Baka patibong talaga iyan doon sa ating Pangulo. Kaya hinihimok ni Manang Amy Marcos na pirmahan ni PBBM yung panukalang batas na magpapaliban nga po dito sa December 2025 election. Pero nasa Pangulo pa rin yung desisyon, mga idol at mga bayan. Pero ganun pa man, hanggang sa ngayon, as of now po, ay tuloy na tuloy po yung eleksyon hanggat walang batas na magpapaliban po dito sa naka-schedule na December 1, 2025, Barangay at Sangguniang Kabataan election. So yan muna yung ating update mga idol at mga bayan. Ingat po tayong lahat. Salamat po.